Welcome to the Third episode episode of of Frequently Asked Frequently Questions. Asked. So, yung usual na tinatanong sa atin, ano daw yung family planning natin? In our case kasi, natural yung sinuggest yung ibigay sa akin, sa amin. Kasi, high risk yung first and second pregnancy ko. So, yung third pregnancy, in-advise na at least after 3 years ng marriage natin, di ba? So, nagpahinga muna ako ng 3 years. Um, Kailangan financially Mentally. and physically ready kami yung dalawa. So, sa financially, parang tayo may work. So, ano yung work mo na? I'm chef Manalo na. before. So, nasa income cafe ka noon. And then, ako nasa front office naman ako. Parehas tayong shifting or ako yung shifting. Oh, shit. Ako yung shifting schedule. And then, ikaw, Um, mid ba? 11-7? Mid-shift siya nun. And then, sa mentally naman, hinihiram namin yung mga pamangkin namin, tsaka mga inaanak namin, para marunong kami mag-alaga ng mga bata. Minsan pinapa-overnight natin, no? Natutulog sa amin. Natulog sa amin, nililiguan, tapos ginagala-gala namin sila, para kunwari anak namin. And then sa physical naman, nag-gym kami dalawa. Kailangan active kayo. I-prepare nyo yung katawan nyo na kailangan fit. And then, naka-meal plan tayo eh. Yung mga food na rich in iron, folate, at saka vitamin C. Doon ako nahilig sa tofu eh. Sa tofu at sisig kasi rich in iron din siya. Nire-research ko yung mga kinakain. Tapos siya yung nagluluto. Nahilig din ako sa fish and chips na eh. Tsaka sa sili kasi may folate din yung sili. And then, dapat magpapakonsult kayo sa OB-GYN para siya yung magsasabi ano yung best family planning sa inyo. Kasi sa amin yung best is natural. We use calendar. And yun nga, nag-antay kami ng 3 years para mapahinga ako. And para maging ready kaming dalawa. And para maging healthy yung baby. Tapos, yun nga, mag-rest. Gumala-gala tayo nun eh. Nag-rest ako after 3 years na nag-work kami. Nag-rest. Yung babae yung kailangan mag-rest eh. Kailangan, sapat yung tulog. And then, mag-banding kayong dalawa. Pumunta pa na tayo sa waterfalls eh. Nag-waterfalls. Tapos, okay, cheers lang. Medyo commercial muna tayo. Milo. Kasi guess natin yung rainbow baby. Nabili nga pala namin doon sa Tala store. Yung mga stocks namin today. Asan na ang kapit mo? Chips. Hi-ho. Okay. Yung favorite ko yung Tommy. Batang 90s. Tommy. Ano niyo ba to? Tommy yan. Tapos syempre, buns nila. Scrambled egg, tsaka buns. Yung buns kay pa din? Kaunseran. Ganda mo naman rin. Okay. First bite. First Ako na yung naka-first bite. Kasi favorite niya mukbang eh. Ako Ito, dalawa. anak naman. Okay. Tapos drink na. Tuloy natin topic. So, yun yung pinaka top 3 ng family planning. Financially, mentally, and physically. You have to be prepared bago kayo mag-decide na bumuo ng family. Yun yung pinaka-tatlo na mahalaga. And then, the other thing na
prepare namin is yung SSS. Hmm, Kailangan, benefits lang. Siyempre, mga anak. Kailangan yung i-check dalawa kung hinulugan ng company niyo yung, tapos pili kayo sa inyo kung sa kanya ba or sa akin. Sa akin yung napili natin. Kasi mas updated yun sa akin. Tapos, pag gusto niyo, may natutunan tayo na pag gusto niyo mas malaki, yung ma-receive niyo, lakihan niyo din yung hulog, yung pinakamalaking hulog. And then, in-update din natin yung PhilHealth. Kapag, ano yan, pagka-pregnancy, Once na, Dorm. yung ultrasound, yun yung requirements. Once na nagpa-ultrasound ka na, na yung unang-unang ultrasound mo, pwede mo na ipasa para makaka-receive ka ng benefits. Tapos, pwede mo yung i-update na tayo yung nag-guide, ano tawag doon? Voluntary. Voluntary. Pwede mo siyang i-update ng voluntary. Tapos, so yun, yun yung mga pinakamahalaga. Benefits, SSS, PhilHealth, and then yun nga, yung top 3 na dapat yung paghandaan. Which is, Tapos niya, ano, pa, dapat ano, savings. yan, financially prepared. Tapos lagi niya i-check. Pwede niyo tanungin sa mismong OB-GYN niyo para ma-prepare niyo magkano yung aabutin. Tsaka, tinanong tayo kung anong hospital yung gusto natin pwede niyong i-check kung saan ka komportable ng hospital. At saka kung saan din duty yung Yung bigay. Tapos, ano pa ba? Yung sasakyan, kailangan prepared ka din kung may sasakyan siya ka, driver. Driver. Mga anak. Kung anak na. So, yun lang yun. Yun ba top 4 lang? Bali, 4 lang yung pinaka-important. Yun nga, physically fit, mag-meal plan kayo, i-research nyo yung mga masustansya na pagkain para ma-prepare yung katawan nyo. And then, mentally, mag-practice kayong maging mama tsaka papa sa mga inaanak nyo tsaka sa mga pamangkin nyo. And then, financially, kailangan lagi nyo i-check yung savings nyo. And pang-apat, yung benefits. I-check nyo kung nahulugan. Pwede nyo yung i-update. Yan lang. 4 lang yun na importante sa family planning. And yung natural naman na in-advise sa amin, you have to consult your OB-GYN para siya yung magsabi ano yung perfect para sa inyo na type ng family planning. Kasi depende yun sa inyong dalawa. Yan, type lang. Yun lang. Type ng family planning, kung kailan yung best time. Sa amin kasi 3 years after marriage para mapahinga. 3 years yung advice sa amin. Para malaman nyo kung kailan yung right timing na mabuo nyo na yung baby. Ayan. Ito na siya. Ito na siya. So, yan lang for today. Thank you for watching. See you next Frequently episode. ask questions. Bye. Bye. Bye.